outrun all the tries and war. We finish them all and we remain untamed in this game. Hey, we hold the record of fame, supremacy lane. Cause together we stand, divided we fall. Same blood flows in this family. We're making history. We're still untouchables, like a wall of fire, burning all the enemy who desire to take the power. Motos Battle League Ambush 4. Nandito pa rin kami sa Circa Bar Makati. Pang-anim na laban ng gabi. Magingay tayo para sa parating na laban. Siyempre gusto kong pasalamatan muna Circa Bar Makati sa pagpapahiram ng venue, sa mga suot ko, Crown Manila, siyempre Cypher Philippines, Pastry Vapors, maraming salamat palagi. Sa Dentaliga Dental Clinic, M-Cars PH, sa Auto Beats, sa Taragista Kuyaki, kay Carl, at kay Christina Mariscaway, syempre sa Blacksmith Jewelry, sa sponsor ng championship ring ng Pedestal 3. At sa lahat ng pumunta dito live, eto pang-anim na laban. Sa kanan ko, galing pa ng Tanza, Cavite, magingay para kay Cas. Cas. Sa kaliwa naman, nang galing pa ng Pampanga, magingay para kay Grim. Grim. Yan, nag-coin toss kami. Nanalo si Grim. Pinili niya mauna si Cas. Unang banat kay Cas. Ambush 4. Pakinggan natin laban to. Game. Alam mo ba kung ba't na set yung laban natin? Kasi may umatras. Wala pang laban, tinamaan na siya. Yung champ ng Floodway, binaha ng kaba. Mukhang gets na tanga. Bench player ka lang, kaya game over namin. Malabong manalo to sa court, parang attorney na Wex na gets mo na sana. Parang Melo, pagkat yung bala sa kokote isend. Umatras man yung Denver, pero yung kalaban, mediocre pa rin. Grim, alam mo sabi ko kay M-Site, boss, sino yung putang inang yan? Alam mo sabi niya sa akin, di ko rin alam, basta i-battle mo na lang. Di ko rin alam, basta i-battle mo na lang yung host, kinakahiya ka. Kung mag-construct laging sumasablay, host na mismo, tinuturing kang parasite, sabi niya kay... Di na para mang line mark, kasi yung style niya, wak kung susumahin. Di ko na kailangan mag-backtrack para pabalikin ka kung saan ka man nang galing. Ang line mark, wordplay, multi ang sangkap ng basic battle rounds. Kahit itanong mo pa sa crowd, tandaan mo, nasa Pilipinas ka. Sa achievements mo, wala kang dapat ika-proud. Sa achievements mo, wala kang dapat ika-proud. Dapat ika-proud, di na para isumbat mga mali mo na sinabi. Di ako naghahatid ng palyado na balita. Hindi ka nakasabay sa standards ng meta. Yan lang yung kaya mong ipakita. Kayo, new era, kung pasing kita ng sombrero ni Kung Lao, kuha mo ba yung punto ko? Iba yung nostalgic sa vintage, eto no cap, pero masasaulo mo pagka shot ka blow dyan sa wak mong rounds. Di ka na ipagtatanggol kahit panampaw. Yung Grim, I'm a reaper, dadaling ko above the clouds. Naka jump man na sneaker, dinadakdak, laging foul, walang pake basta basket count. Si M-Site di ka makitaan ng galing, tawag doon cannot be found. Boss, pasensya na kung nadamay ka sa aking round. Gusto ko lang talagang tamuran to sa muka hanggang maging clown. Sabay pa upuin sa silya elektrika. Pagkatapos si casting couch, kaya bitak, si bak, iyak, lipad, lalabas pagkabanok. Di ka na makakapag-rebat pagkat binabalik kita sa pagkaabo. Ano? Mistulang alchemy. Kasi sa content, ibang klase yung timpla. Masarap ba kalabanin yung cast? Para magbida? Kung oo ang sagot, tsak mapapatang ina. Pagkat sa aking palabas, walang cut, puro shoot, binabalahan na kita. Bago yung nuggets, tsaka yung parasite, ngayon ko lang narinig yun. Game! Siya nga pala si Cas, kampiyon ng Ekisa na trap lines. Sa dalawang isla, naging harang to. Kaso tinalo ko na yung Prince, at may kaugnayan yon sa pangalan mo. Dahil pagdating sa Motos Cas, tilyo ka lang, nagari sa pulo, nilamon ko. Motos game? Eto na ba yung 2 times champ? Sinayawan lang ni Jem ng water, natalo na. Napaka-boring man. Yung bato naging liquid na't lahat, di pa rin naging solid dyan. Pinagtripan ka lang ng tao. Lap trip yung tinao.
Sinayawan, pati awit, sinalo, yung nangyari, reverse addict, ikaw yung dinurog ng bato. Kasi tignan nyo naman, parang sa bisyo na sobrahan, di na yan maaagapan ulupong. Di na handle yung bato, kaya tuluyang nalulong. Paano inuuna kayabangan? Kaya di lulusot to. Yung mga naiisip pa na angle at linya unisex, kahit kanino maisusuot mo. Subukan yung pansinin, yung kanyang inuulat. Pangkalahatan. Anong silbi na magandang sulat kung di tumatama sa kalaban? Anong sasabihin mo sa akin? Sakto yung event na 420 kaya ako yung uuwing sabog? O wordplay sa sarili mong pangalan na pagkasay sigurado merong puputok? 1 month bago yung laban, alam ko na ganyan dala mo, paano ka patatagos sa akin? Isipin mo yon, di ka pa nakakapagsulat, nagawa na kitang basahin. Kasi mula noon hanggang ngayon, wala ka pa rin pagbabagong hayop ka. Puro pandadamay na imbento, sandamak makanapilit na wordplay, at walang katapusang gun bars. Sa ganyang bagay ka na natuto. Pwes eto dala ko 4-5, pero 3 yung amo na panduro. Barilin ng 2 beses sa bungo, hanggang dumanak yung dugo mo dahil ako'y iba at tuso. Itong huling bala, mayalong pagmamahal. Oo, yung isa sa puso. Pero speaking of puso, pag-usapan naman natin yung pangungupal mo sa minamahal mo. Sa isa niyang battle, dinamay si Charlene. Sa halip na magtanggol, sinabihan niya yung kalaban niya ng inggit ka lang, kasi sa akin merong tsumutsu pa. So sino tinamaan? Ang nakakatawa pa nung binanggit niya yon, nasa likod niya yung kanyang kasintahan. Buti di ka nakaltukan bro, kasi kung chinutsu pa ka ni Charlene, edi siya din yung naputukan mo. Tsaka sa ganung bagay lang, sa tingin mo kami maiinggit na tol? Si Katana nga, may asawa at anak na, nagagawa pa rin magjakol. Tangina nito, tinutso pa daw. Kaya pala proud ka na i-flex na kaya siya mataba kasi sa pagmamahal mo nabubusog. Pero eto talaga yung pinakabuod na kaya siya mataba, maging tambod mo iyong pinapalunok. Sa kabila ng lahat, magkasama pa rin sila. Sa lamesa nagsasalo. Subalit merong isang katanungan na bumabagabag sa'yo kahit papano. Kung mahal ka nga ba talaga niya o di ka lang maiwan-iwan dahil napasubo mo na yung tao. Alin sa dalawa? Pero kahit di ka na mamili, yung sagot alam kong masakit sa anit, di mo makakaila. Pasensya na kung siya'y nadawit, pero di purong panlalait ang aking ginagawa. At tandaan mo, wala kang karapatang magalit kung yung pambabastos sa kanya, ikaw mismo yung unang gumagawa. Kaya ate, mag-isip ka ng mabuti kung tama ba itong napili mong katerno. Kung yung nangyayari sa inyo, nasasali niya pa sa berso. Kasi siya yung nakauna, sinutsupa mo, talagang pinangalandakan pa nito. Ulul, di ka dapat pagkatiwalaan kung yung mga bagay na dapat sa inyo lamang nasisikmura mong ikwento. Tangina, ano sobra na ba ako? Simulan mo na magpaliwanag, malamang nag-iisip na yan ngayong nahuli ka. Kaso mas may masakit pa kung sasabihin mamaya at ang magsisihulin na. Sa madaling salita, inatake lang kita sa puso, pero binigyan pa kita ng pagkakataong huminga. Mag-rap ka na. Ay, bagong banat ka. Ay, nangyayang puta. Galing, nadama yung jowa ko. Lahat tumama sa kanya. Chinutsu pa daw, baka minamahal. Nung nanonood ka, puro kakalasingan. Panay tsupa-tsupa, putang ina, puro na lang kabadingan. Ang ina nito no? Tsaka dinamay pa si Prince. Napakabobo talaga. Kulang ka pa, sama na kayong dalawa. Ina. Game. Lagi mong pinaparating na ikaw yung sundo. Pero sa landas na tinatahak, mas nakakalito. Ngayong senaryo naman natin ay mababaliko. Pagkat yung Grim Reaper naman mismo yung ihahatid ko. Kasi last time na sinilip ko yung hip-hop, dami mong ninakaw na line galing sa flip-top. Habang kami binabaybay yung C para magtatag ng dynasty, ikaw Luffy wannabe. Kasi bukod sa stretch, mga suntok ang lakas ng piracy. Nilaro. Awit G. Sa akin, di ka nagmamatter. Science ng apathy, pamatay analogy, lumilipad ang aking isip, dinidefy ang gravity, gamit karet, hiwain niya ng saktong strategy, mawawala ng sanity, dinadissect yung pagkatao para bang anatomy. Ganyan mag-breakdown, hindi yung puro tanga bars. Labo mo naman, dapat mong tandaan, simple lang ang pagpaslang sa komplikadong paraan. Hindi yung i-wordplay mo yung mababawang sa mababaw ang. Doon sa linya mo ako'y mababawang. Lutang! Gumamit pa ng sangkap, itong timawa na unggoy.
Bistado ka no. Gumamit pa ng sangkap, tuntimawa na unggoy, bistado ka na hoy. Nagbanggit ka pa ng garlic, gisado ka tuloy. Kaya pala, ang baho ng ininga. Tanginan to, wala sa hulog. Para maanghang yung buga, chili garlic, pinangmumog, adik. Pero sa atin, ako ang grabe kumandurog. Sunog lang ng sunog. May sungay kada punto. Kaya pag pinatikim yung grim ng hukay, sigurado matutulog. Papansin sa sokmed. Nang lilimos ng gasolina para magka-progress. Aba, bumoboses. Kung magaling ka talaga, di man lilimos ng gas kung solid na yung content. Walang sariling estilo. Ayaw ng silence. Uhaw sa recognition. Nakabase lang sa trending pero di timeless. Nagawa mong lirisismo. Aminado, magaling ka magsulat pero di ka malalim umukit. Ginamitan mo ng utak pero walang puso kung gumuhit. Nagpapakita ng galing. Itong nagtatago na talata, kay matalinhaga magsalita, pero mababaw umunawa, kaya meta rapper. Pagkatapos na itong battle, ikay magiging beta after. Ikay talo sa sugal, pero katawan siyak mag-e-scatter. Kaya si Grim, malagim, ang sasapitin after. Ngayong binasahan na kita, proceed sa next na chapter. Damay pa, bitch. Time pa lang banat kay Grim. Iyak ka na eh, may mas makakit pa ako sasabihin mamaya, kalma ka lang. Kaya daw siya hindi nakapasok ng flip top kasi mga bano pinapasok ni Arik. Nung binitawan mo yung linya na yon, ako'y labis na nagduda. Kasi kung mga bano pinapasok ni Arik, pinagtataka ko lang bakit di ka nakuha. O baka sabihin mo, di ka bano, kaya sa flip top di nakarating. Pero nung battle nyo ni Aizen, sabi mo, Sequence, Bitro, mintayin nyo ako dyan, magta-tryout sulit ako, lahat ay aking gagawin. Di ba mga banu pinapasok ni Arik? Eh di gusto mo din maging. Tangina nito, eh di banu pala si Nakatana, Prince, Casper, Spero, Terdi, Class G, Antonym, Mirage, pati si Nego. Yan ba ang iyong pinaglalaban? O baka inggit ka lang sa narating ng karera nila kasi yung sayo pilit mo pa rin iginagapang? Seryoso naman masyado. Kaya lang naman na-bring up yung battle yun ni Aizen kasi may binanat ka sa kanya na nagpasakit ng ulo ko. Siya daw ay manok ni Atong Ang kasi bumabaon kada letra. Manok ni Atong Ang bumabaon kada letra. Tangina mo, sabog ka ba? Nakatapak ng landmine. So pwede ko palang sabihin, ito'y dakdak ni Jordan. Kasi solid yung punchline. Kakamariwana mo yan. Kaya kung ano-ano naiisip, panay banggit pa kay Atong Ang, alatang sabong tumahilig. Ano ba kasi ibig sabihin mo doon? Explain mo nga yung sa akin, Alika. Sa sinabi niyang yon, parang pinutulan ng paa at pinungusan lang tong mahina. Nagre-reference pa ng manok, wala namang palong maipakita. Ano, sumakto ba yung tema? Di ba lagi mong niyayabang na tinalo mo si Lord Manuel? Nabiyak daw nung nasagi. Pero nung nag-rematch kayo sa Floodway, ikaw yung binadibag, tinulak-tulak, wala ka man lang nasabi. Nakakatawang ikaw yung may grupo na rest back, pero si Lord yung nakabawi. O grupo niya rest back, kasi di niya kayang mag-isa. Hoy Brad, mukha kang may konti. Huwag kang umaas ng all God kung humihingi ka lang ng tulong tapos may range na nakakotse. Tingin ko sa'yo adik na palowbat kasi kailangan mo pa ng responde. Isasabit ko yung triangulo parang banderitas. Nakakabitin ka masyado, napaka-wex ng ganyan. Kaya pag-upload ng video, yung mga troll sa comment, siya yung pinagtripan. May nalalaman ka pang banderitas, ikaw tuloy pinagpiestahan. Pero nakakuha naman ng reaksyon si Repa. Kasi pabida ka gago. Gamitan mo ba naman ang dekorasyon sa piyesta, talagang magbibiba yung tao? At gago, bakit lagi mo bang dinadawit yung gobyerno sa mga rounds mo at berso? Kesyo tuso, buhaya, walang puso, sa ganung bagay siya nakasentro. Yung galit, abot langit, gustong patalsikin sa pwesto, para iso na talagang gagawa ng kwento. Bulok daw yung sistema, magnanakaw yung namamalakad. Kakawid mo yan, kumag. Binabatikos yung mga nagsiservisyo, palibasang itong si serbisyo, inaatupag. Kaya sige, rounds mo na. Yun kung ayos lang. Pakitaan mo kami ng mga bumabaon na letra parang manok ni Atong Ang. Manok daw ni Atong Ang. Tangina sa mga linya mo na yan, hindi mo ako mapapaluhod. Huy, gago ka ba? Sino yung kalaban mo na pinapanood? Wala akong linyang ganon, gago. Inang yan ang puta, impento talaga. Tsaka dinadami ko daw yung gobyerno, bakit? Ano masama? Ha? Tangina neto,
Ayun, sa akin sa kinabukasan pare, pinaglalaban ko lang na meron kang masisilayan. Tsaka pukin ng ina mo ka, kung wala tayong pinaglalaban, bobo ka pa rin, gago. Game, gusto ko lang iparamdam yung ginawa mong katangahan. Ready ka na, pre? Tantananan! Naging kagrupo mo si Si. Ina, dun pa lang panalo na mi. Anong pumasok sa isip mo? Ba't pumayag ka dun, gago? Di porke kulang-kulang yung tao, pupunan mo yung espasyo. Nagtayo ng grupong Dominion. Dominion mga tao. Dominion. Baka Dominion, bukod sa pambata, patawa ka masyado. Pero umalis din kalaunan. Kasi wala nang mapagkunan. Isa kang perpektong halimbawa. Kaibigang nakabase sa estado ng tao yung ipapakitang pakisama. Yan ang saktong parirala. Tatagos yung salita, tsak maglalaro sa tenga. Itinataas yung kamao. Kapag malabo ang ideya, bato lang ng bato. Hanggang matapos yung protesta. Hanggang lumaban, hanggang matamaan. Mabaho mong sistema. Ano, di ka pa nauuga? Nakaupo pa rin tong sisipain ko sa pwesto. Ramdam mo yung music to your ears pagkat ikaw gagawing instrumento. Kahit magdala ka pa ng Glock 9, di ka masasalba niya, nerdo. Nasa dilim to, nakapwesto. Magiging Elsa ka sa berso. Pagkatarak ng lanseta, bibirit, magli-let go. Napakarami mo ng battle. Veterano ka namin. Malakas at magaling. Sa bagay, gagalingan ko talaga pag yan lang yung kaya kong gawin. Pwede mong sabihin, kaya na sinabi mo kanina, maging kagrupo ko si Vitrum, Sequence, napag-iwanan, achievements. Pero alam nila mismo kung sino pamatay yung mga writtens. Kaya pag may album ka na, tangina ka, dun ka bumoses, Diyos ko. Walang silbi yung kampyonato mo sa battle, dang contest lang to. Lakas mo pa magreklamo sa Motus. Lahat ng laban mo dito, luto. Sa panalo, hapit na hapit. Hindi ka malupit. Yung lines mo, las pag na-addict, in short, gamit na gamit. Pero sige, pagbigyan natin. Laban mo kay RG, ikaw dapat yung panalo. Yung mga hurado, grabe pagkaluto ng todo malala. Sila Antonym, Katana, Shaboy, mga bobo talaga. Ano, okay na? Okay na? Pwede nang, okay na? Pwede nang itiko magbibig. Dinaan sa sarkasim ang detalyeng siniksik. Walang silbi yung win-loss mo sa katayuan mo sa branding na bit-bit. Lintik. Sa pangsabi ng luto, makakatikim ka mostly ng hook. Boring ka, Coops. Bonjing yung moves. Walang silbi yung standing mo sa laban kung solid yung roots. Kaya, bossing, kung gusto mo makita ako magturo sa bata ng tamang landas, pero sa paraang malahas, isa lang ang masasabi ko. Antonym, labas! Ay na, lupit! Akala mo talaga may arit to. Naging kagrupo ko si Si. Wala kang pasalamat, kinupkup ko yung kalahi mo. Pagkatapos niya mag-champion sa rap lines, alam nyo ba yung natanggap niya? Wala nang intro-intro, gago, kinutongan ka. Real talk. Kasi nung finals nila doon, nakaaway niya yung dati niyang kagrupo na si Paolo. Sabihin mong hindi. Sa galit sa kanya ng tao, di na nakapagtimpe. Kaya ayun, kinaltukan si Gago, mangiyak-ngiyak, humihigbe. Ganyan ba talaga pag galing sa kotong, talagang tumutupi? Ang hilig mo kasi magamon, kaya yan ang napapala mo, si Raulo. Parang memoryado sapagkat yung sapak si Naulo. May nalalaman ka pang papayakin kita sa suntok. Pero nung araw na kinompronta ka niya, di ka man lang nakapalag. Biglang naging si Santino kasi daw may bukas pa. Nademonyo mo na yung tao sa kadahilan ng hudas ka. Paanong di magpapaiyak? Balat sibuyas ka! Kaya pala nung dinamay ni Jem yung tatay niyang patay, nagawa niyang i-deny. Di niya daw tatay yun. Lolo niya yun. Tangina mo ha, lolo pala. Lolo mo to? Tangina ka? Di mo tatay to? Ano? Yung rebuttals mo kay Jem pinilit. Pati yung lolo mo siningit. Kaya may butas lang ako nasilip. Sabi ko baka di mo lang tanggap. Yun ang aking naisip. Di ba tatay mo yung nawala? Bakit ikaw tong hindi matahimik? Dahil ba nung naghinalo siya, di mo na nagawa pa dalawin? Ang saklop, nakakaluha. Kaya pala estilo ni GL yung nilalasap, panak ng puta. Pero bago mo unahin yung hinaharap, mag-move on ka na muna.
Buti na lang pa na-influensyahan mo ako sa pag-aaral ng history. Salamat sa mga panahon mo na nilaan. Batid ko na ngayon bakit ka nagkakaganyan man. Kakaaral mo sa history, nakulong ka na sa nakaraan. Kasi sa mga di nakakaalam, broken family po sila. At sa poder ng kanyang nanay na natili, ilaw ng tahanan ng napiling na agkan. Kaya nilamon ng pagsisisi nung minsan nasaktan. Sige, isipin mong maigi kung bakit mahina loob mo kapag sa lungkot ka natakpan. Lumaki ka kasing walang haligi, kaya naging marupok ka na ganyan. Di ba bago mamaalam yung airpot mo, ang dami niyang miss call sa'yo? Pero di mo sinasagot. Sa kadahilan ng may sama ka ng loob, pinairal mo yung galit at siyang makitid mo na utak. Nung nawala siya, ikaw yung hanap ng hanap. Pagising sa umaga, boses niya yung nais mong bumungad. Nagkapalit nga kayo ng sitwasyon, ang problema lang, siya nasa taas na ng ulap. Kaya kahit tumawag ka pa ng tumawag sa kanya, hindi mo na yun makakausap. Pero hindi niya nga kasi tata yun. Lolo niya yun. Pasigaw niya pa sinabi, di ko sukat akalain. Di ba tatay mo yung nag-impluensya sa'yo sa mga magagandang gawain? Pero tanong lang, maganda ka bang impluensya para sa amin? Dahil lang pala sa impluensya ng battle rap, nagagawa mong itangge kung kanino ka nang galing. Tangina, di ko na sana pupulain. Kaso lolo niya pa yung pinalit ng tarantado. Sa kagustuhan niyang madepensahan yung binato sa kanya ng tao. O di ba nakakagago? Kaya mo palang isakripisyo yung lolo mo para lamang sa panalo. Tangina, lakas mo mangupal, pero nagagawa mong itangge yung magulang mo na mayapa. Isakripisyo dito yung lolo mong sa bahay nyo nakahilata. Dahil bang magwagi ang basihan mo sa pagiging magaling? Sige, sa'yo na yung panalo, alam ko naman para dyan lahat kaya mong gawin. Oo, halos isang angle lang yung ginamit ko dito sa tatanga-tanga. Pero di ako nagaling-langan, walang kakaba-kaba dahil alam ko yung sakit hanggang sa pag-uwi mo, dala-dala mo pa. Aray ko, be. Time niya para sa lahat. Yo, Motos Battle League, Ambush 4. Magingay pa kayo isang beses para sa laban nyo. Siyempre gusto ko muna pasalamatan unang-una Sir Kabar sa pagpapahiram ng venue namin. Kung kailangan nyo ng mga venues para sa event, private parties nyo, reunion, dito lang kayo, message nyo lang yung page nila. Napakadali lang nilang kausap dito. Siyempre gusto ko pasalamatan lahat ng mga nakasuporta sa aming live. Crown Manila, Hypebeat, Flip Top Collab, Pastry Vapor, siyempre sa mga tropa, FRBL, sa mga MCs ng Pulo, shoutouts din sa inyo, sa mga pumuntang live. Si Heb Graphic, yung gumagawa ng posters natin, shoutouts sa iyo. Pero ang boto ng Urado, 3-2, mag-ingay! Para kay Cass, shoutouts kay Green. Ayan, kahit sino talaga, ay, okay. Yun, salamat kay Cass, LSL Undrafted, The Witch Beer Rap Artificial, Kida, Soup, Drink, shoutout kay Dondon, Xingyan Siumay, FRBL, BRC, Singing Zone, shoutout kay Ate Maria Bello, kay Kuya Brian, kay Jan Brickster, sa kasama ko, kina ATC, Dominions. So yun, Cass, salamat kay Grim sa napakagandang battle na hindi ko na-expect either way. So yun, shoutout lang kay Charlene, I love you, nandiyan palagi. Mahal na mahal kita. Tapos sa mga tropa ko, sayang di talaga ako nakapunta eh. So yun lang. Yo, Vicente, Barao, JND Music. Ang hirap i-judge nun kasi para sa akin, akala ko panalo na si Green. Bale, pinagbasihan ko na lang siguro yung third round kasi medyo naging emphasizing lang yung personal angles. Pero kung hindi nag-stick sana rin si Green, sa kanya talaga po. Nagulat lang din ako sa nangyari, parang medyo humaba lang doon. Pero yun, mad props kay Green, pero as ako, dikit lang. Yun, Casper, shoutout kay Daryl. Isa ako sa bumoto kay Cas. Round, sige, sabihin ko muna siya na overall material para kay Cas, overall performance para kay Grim. So parang doon magtatapat na sila na kumbaga, kung may +1 sa material si Cas, may +1 naman sa performance si Grim. So, breakdown natin sa round 1. Round 1 para sa akin binigay ko yun kay Cas dahil sa maganda yung mga simula niya, may mga angle siya na ang ganda na pag nagets talagang okay siya.
Tapos kay Grim naman, magaganda din ang mga pasok niya. Siguro ano na lang to, own preference na lang. Siguro okay yung ganun niya na angle yung sa pagdamay na ano nga. Pero para sa akin, pag pinagkumpara ko silang pareho, mas lalamang sa akin yung angle na o material na ginawa ni Cass. Kasi malakas naman yung ganong personal, pero pag i-combine mo yung dalawa, siguro mas lalamang sa akin si Cass. Sa round 2 naman, sa round 2 dikit lang din, pero binoto ko si si Grim, kasi mas magaganda na yung mga angle niya bukod sa umalis siya dun sa personal sheets na hindi naman ako sa personal. Sinabi ko lang nga kanina na pag nagtimbangan na. So ayun, sa round 2, bigay ko kay Grim. Tapos sa round 3 naman, parang bumalik ulit sa may pagka-personal uli yung ni Grim. Tapos round 3 ni Cass, ganun, may mga angle na magaganda pa rin. Tapos, basta pag pinagko-compare ko sila, mas natitripan ko yung angle ni Cass. Kaya overall, basta Cass. ang haba ng ng judging ni Casper. Anthony, ang boto ko round 1 binigay ko kay Grim. Tapos round 2, hindi ko matansya kung sino yung panalo sa kanila doon. So tinabla ko muna. Tapos round 3, binoto ko si Cass. Overall, siguro inano ko na rin lang sa kung paano sila gumamit ng mga references at wordplay, kung gaano ka-creative ang pagtatahing nila ng mga lines. At siguro isa sa mga naging deciding factor ko ay yung parang kasing nalaglag si Grim doon nung sinabi niyang isang angle lang yung ginamit niya. Tapos parang kung hindi niya binanggit yon hindi ko mapapansin. Kaso nabanggit niya, so parang tumatak sa isip ko yun na oo nga no. Round 1, round 2, round 3 ni tigi-tigi isang angle lang, mas focus. Kaya yun, ang boto ko para kay Cass. Binoto ko si Grim. Round 1, yung nung bumanat si Cass, okay naman. Ang ganda ng binanat niya. Tapos nung bumanat na si Grim, natripan ko yung sinabi niya tungkol sa unisex. Tapos yung sinabi niya na pwedeng ibanat sa lahat yung sinasabi. Kaya, tapos mas trip ko yung sinabi niya kasi yung tungkol sa girlfriend niya nga. Na parang, ang ganda naman ng photo para sa akin. Mas trip ko lang yung sinabi niya. Pero magaling din si Cass. Sa round 2, Grim pa rin. Mas preferred ko lang yung mga sinabi niya. Pero sa round 3, dun ako na kasi ang ganda rin ng mga sinabi ni Cass. So sa round 3 si Cass. Round 1 and 2 si Grim. Kaya Grim. Round 1 at 2 binigay ko para kay Grim. Kasi parang kada rounds ni Grim parang nauuna si Cass, sabay susunod na round ni Grim parang naagaw niya yung moment na parang natatapatan niya kung anong binibigay ni Cass. Tas lamang din siya pagdating sa presence. Tas nung pagdating ng round 3, doon na nagkaroon na parang bumawi si Cass. Yun, round 3 binigay ko para sa kanya kasi mas marami siyang moment kumpara doon. Buong 3 rounds ni Grim magka-level lang, sabay nung round 3 umangat ng level si Cass. Kaya parang yun, in-edge ko lang ng bagya. Pero pwedeng kasana yun kung masyadong dikit yung round nila. Pero pinagbasihan ko lang din sa overall performance. Pagdating sa presence, pero yung pagdating sa linya nila pantay lang halos. Pero boto ko Grim. Shoutout kay Cass, congrats kay Cass. Tropa yan. Congrats Cass.